Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. First card ni Pisces, we have the Hierophant energy. Meron din tayong 8 of Pentacles, which is really good, and we have the Devil energy. So, maari no, ng iba sa inyo dito, Pisces, is seeking for advice from someone na merong expertise, no, doon sa inyong area of concern, which is, since this reading is for money, career, and finances, so maaring you're seeking for advice from those people, no, na merong siguro very successful na pagdating sa kanilang money, career, and finances area of life, no, may mga experiences na pwedeng very successful na, no? At maaring marami na silang pwedeng nasa mataas na posisyon sa kanilang trabaho, or someone na very successful na sa negosyo, maaring ganon, no? Yung mga taong kakausapin mo rito. And maybe that is related to work, diba? Kung paano pa siguro kayo mag-grow sa trabaho, sa career ninyo, paano pa ninyo mas mapapalago yung kaperahan ninyo, 'di ba? Kung saan kayo pwede siguro na mag-invest, no? Yung mga ganon. So we also have the 8 of Pentacles, which is really very good, no, sa ganitong klaseng reading, kasi ibig sabihin dito na masipag ka talaga, no, at hindi wala yung ikaw ay magtatagumpay kasi nga masipag ka. Hindi ka tumitigil mag-aral, hindi ka tumitigil na i-improve ang sarili mo, ang mga talento mo, yung skills mo, gifts mo na siyang ginagamit mo, no, sa inyong career or sa inyong business or sa inyong trabaho. So you are continuing to improve yourself, no, dito, kaya napakaganda. Kasi 'di ba, kapag masipag ka, nagtsatsaga ka, and you also at the same time doing what you love to do, so talagang papunta ka sa pag-asenso, papunta ka sa pag-prosper, you know? We also have the Devil energy. Devil energy naman is this is a Capricorn energy. So feeling ko dito, ang iba sa inyo, maaring you are dealing with a Capricorn person. So pwedeng yung taong kakausapin ninyo, hihingan ninyo ng advice, could be a Capricorn person. So, pwedeng ganun din ang ganap dyan. Possible din na since this is a negative energy, you know, pwede na ang iba sa inyo rito, baka masyado kayong attached sa inyong career or sa inyong pagtatrabaho. Maaaring nagkakaroon na kayo ng imbalance, no? For some of you lang, ha, hindi ito para sa lahat, kasi always remember na yung mga readings natin dito sa ating sa channel na ito ay puro reading for the collective. Okay? So, this is reading for the collective. Kaya may mga mensahe dito na maririnig kayo na pwedeng sasakto sa inyong sitwasyon at meron namang hindi. So, for those of you, no, na naririnig ninyo hindi sumasakto sa inyo, then don't take it. Okay? Let it fly. Kasi ibig sabihin, hindi yan para sa'yo. So, whatever is resonating, yun lang po ang kukunin ninyo. Okay? So, as I was saying, for some of you dito, Pisces, maaari, no, na you are super attached. Alam mo yun? Yung sobra-sobra naman. 'Di ba? Kasi kahit anong sobra, kahit anong labis ay masama. 'Di ba? Kaya siguro ang iba din sa inyo, you know, baka sobra-sobra naman kayong workaholic. Alam mo yun, yung hindi na yung normal na workaholic lang. As in talagang yung buhay ninyo parang nandito na lang sa inyong career or nandito sa inyong trabaho. Yung alam mo yun, yung as in very obvious na sa buhay ninyo, sa sarili ninyo, na may imbalance. Kasi pwedeng meron na kayong mga other areas of life na nanineglect ninyo, na overlook ninyo because ang focus ninyo is puro trabaho.
Alam mo yon, yung sobra kayong nagsisipag, sobra kayong masipag, sobrang matyaga, sobrang focus, overly focus, no? Alam mo yun, yung unhealthy na. Then, na pagka attached ninyo sa pagtatrabaho. You know, so baka mayroong ganong sitwasyon ng iba sa inyo. And siguro naman mapapansin mo yun, ano, na kapag meron tayong imbalance, nagke-create yan ng problema. Kapag meron tayong imbalance, diyan nag-uugat, no? Yan ang pinag-uugatan ng problema sa ibang parte ng buhay ninyo na naniniglect ninyo because the time na you're supposed to give that specific area of life is nabubuhos nyo pa dito sa inyong career, sa inyong trabaho, or inyong negosyo. Diba? Kaya nagsasuffer, no? Merong nagsasuffer na ibang areas sa buhay mo. Maaring may mga ganong sitwasyon na ang iba sa inyo. So, in this case, kung merong kayong ganyang sitwasyon, ano, kung sino man sa inyo, sana, diba? Sana mapukaw ang inyong kamalayan at maayos. Diba? Para mas magandang nasa balance lang ang lahat. Mas magandang lahat ng area of life, diba, ay nabibigyan ninyo ng oras, panahon at attention, lalo-lalo na ang inyong kalusugan. Okay? Kasi kung sobra-sobra kayo nagtatrabaho, so maaring exhausted kayo malagi, no? Physically, mentally, diba? Kaya siguro kailangan na baguhin, no, ang inyong sitwasyon. Pwedeng kailangan na ninyong mag-adjust, 'di ba? At unti-unti ayusin, no, na maging balanse ang lahat. Okay? Para healthy, no? Healthy ang lifestyle ninyo. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. We have wealth. Ayan. So, sabi dito, you are moving towards real wealth and prosperity. So, keep up the great work. So, ayan, naglalakad siya sa pera. Diba? Gold coins pati. So, this could be a huge amount of money. No? Maaaring papunta na kayo sa talagang real deal. No? This is the real deal. No? Talagang yayaman na kayo. Maaring ito na, 'di ba? Yung resulta ng inyong sobrang pagtatrabaho, maaring ito na 'yon, no? Talagang papunta kayo sa pagyaman, no? You are talagang parang mahihiga na kayo sa pera, parang ganon. So, what else? Wrong decision, reckless behavior can lead to bad consequences, so think before you act. Okay? So, this is a beautiful reminder para sa inyo din, ano? Na kapag nakapag-decision ka ng mali, no, kapag nagkamali ka ng path na tinatahak mo, for sure, 'di ba, magkakaroon yan ng bad consequences, magkakaroon yan ng mga pagsisisihan mong mga sitwasyon, 'di ba? Kaya this is very important, no, to be reminded kayo, Pisces, na before you act on something, before you make any decision, kailangan pag-isipan mo munang mabuti, tignan mo muna yung mga pros and cons, weigh things out, tignan mo muna anong benefit, anong disadvantage, diba? Yung mga ganon, okay? So, we also have fertility. It's time to think about family life and children. Don't sacrifice family for career. Ayan ang advice din sa inyo. So, panahon na daw, diba? Para pag-isipan mo naman siguro ang pagfo-focus sa pagpapamilya, 'di ba? At sa mga anak, kasi nga, or pagpapamilya or pag-aanak. Kasi baka ang iba sa inyo dito medyo baka nandoon na kayo sa, alam mo 'yon, sa age na ideally dapat may pamilya na, 'di ba? Yung ganon. Pero 'di ba, we are all given free will. So it's all up to you. Okay? It's all up to you. Kasi may kanya-kanya tayong gusto. May kanya-kanya tayong priority. So, it's all up to you. Diba? Kung nandito na kayo sa puntong gusto nyo na rin talaga na mag-asawa, gusto nyo na rin na mag-anak, gusto nyo na rin naman na bumuo ng pamilya. So, it's all up to you. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. So, we have right direction. Ayan. So, sabi dito, you are heading towards the right direction. So, which is good. Maaari din kasi na kung ano man ngayon ang tinatahak ninyong path or ano man ang binabalak ninyong tahaking path, siguro,
natulungan din kayo ng eto, 'di ba? Meron kayong mga taong hihingian ng advice, meron kayong mga taong kukonsultahin. So, maaari no na nakatulong sila sa pag-advise sa iyo, pagbigay sa inyo ng opinion nila din, 'di ba? At kayo ay nakapagdesisyon na papunta kayo sa right direction. We have pay bills. Ayan. So, baka reminder ito sa inyo, Pisces, na ayan na, baka malapit na yung due date ng mga babayaran ninyong mga bills. Okay? Baka nakakalimot na ang iba. So, what else? We have responsibilities. Ayan. So, maaari talaga then na ang bigat, 'di ba? So, maaari ng iba sa inyo dito napakabigat ng responsibilidad, no? Maaari din na kaya siguro ang iba hindi pa nagdedesisyon pa na mag-asawa or magpamilya because maybe meron pa kayo mga responsibilidad para din sa pamilya ninyo, 'di ba? At hindi pa kayo ready na magbuo ng sarili ninyong pamilya kasi maaring sumusuporta pa kayo sa mga magulang ninyo or meron pa kayong mga kapatid na pinag-aaral, mga kapatid na tinutulungan, mga magulang na tinutulungan, no? Siguro may mga ganun pa, 'di ba? Kaya siguro hindi pa ready ang iba na mag-asawa or magbuo ng sariling pamilya. So, ang iba sa inyo dito talagang sobrang nagpapagod magtrabaho, super work talaga ang iba sa inyo, super sipag sa pagtatrabaho kasi nga mabigat, no, yung responsibility. Mabigat ang responsibilidad na nakaatang sa inyo. Kaya, trabaho ng trabaho. Pero kahit ganun pa man, make sure that you are prioritizing your well-being, you're prioritizing your good health. Okay? Maintain your good health para kahit maraming responsibilidad ang nasa inyong balikat, no? Kung maganda ang inyong pakiramdam, ikaw ay malusog, ikaw ay in good shape, then okay lang kasi mapapagtrabahuan mo ang mga yan. Okay? Kaya alagaan mo ang inyong sarili. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.